Hi guys, and welcome back to Tarot Page Philippines. So, this video, gawin po natin ang weekly horoscope for November 17 to 23 para po sa may mga sun, moon, at rising sign na Aquarius. Kung bago ka, subscribe, like, and share. Kung hindi mo alam kung ano yung sun, moon, at rising sign mo, kasi importante siya, sa dulo po ng video, may link po tayo para mapanood mo. Readings are for guidance purposes. Use your free will wisely. At kung gusto niyo pong supportahan ang ating channel on a monthly basis para lumago po ito, you can use the join button sa baba o for one time, yung thanks button. Okay, Aquarius, kamusta ka ba? So, we have here is chop wood, number 42. Hindi ko alam anong ginawa mong binago mo or kung ano yung ginawa mong mga decisions lately. Pero, ito yung masasabi ng card sa'yo. Tuloy mo. Chop wood, kasi this is a Chinese proverbs na sinasabi doon, chop wood, get water. Ibig sabihin, ituloy mo yung ginagawa mo. Kasi andun yung mga nagka-question sa inyo eh. Tama ba yung ginawa akong desisyon? Okay lang ba yung movement na ginawa ko? Okay lang ba ng ganito ganyan? Okay, so take this as a sign na yes, you are in the right path. So, sabi nga ni Ate Lady Gaga mo, you are born this way. So, okay siya. The changes that you are applying sa sarili mo, yung mga pagbabago na hinahayaan mo mangyari ngayon, goods yan. Andito na nakikita mo yung changes. Oh, medyo iba sa inyo, medyo parang hindi kayo komportable sa mga nangyayari. Kasi gano'n naman talaga pag may pagbabago. Medyo hindi komportable, medyo nakakailang, di ba? Parang paglipat ng bahay, medyo nakakailang. Pero at the end, it is something that is necessary and needed para sa'yo. So, okay lang yan. Sabi ng universe sa'yo, you're doing good. You're doing great. And sinasabi ng universe sa'yo na, it's okay. Yung mga pagbabagong yan, wala kailan yan. Pero ano ba yung crossing mo? We have here is a card of peace. May tinatawag na complacency. Yung tipong, yung mga, alam mo yung mga kasabi ng matatanda, ay, pinanganak na akong ganito, masisigpay na akyas sa ganeres. Yun. Yun yung mga bagay na yun yung bagay na pumipigil sa'yo. Change is something important. Kasi hindi tayo stagnant. Diba? Lahat ng ba? Sabi nga everything change except the word change. Lahat nagbabago. Lahat may pagbabago. Walang constant. Everything changes. So, andoon kasi na may parte mo na kinakalaban yung mga nangyayari. Hindi masisisi. Normal siya na bilang mga tao, nagre-resist tayo minsan sa changes. That is completely normal. Ang hindi normal is hahayaan mo makontrol ka ng gantong pakiramdam. Remember, meron kang goal. Meron kang target. May gusto kang mangyari. Meron kang gustong ma-achieve. May gusto kang makuha. And this is it. This is really is it. As sinasabi ng cards para sa'yo. Ando na sinasabi ng universe, ng card of peace na huwag mo hayaan na yung ipagpalit mo, yung komportable ka doon sa changes, doon sa mga blessings sa parating, doon sa abundance sa pwede mo makuha kapag naka-break out ka dyan sa situation mo. Nasimulan mo na. Tuloy mo pa. Now, your card, your desired card, we have here is number 1, the card of Yang. No. Natakot ka iba sa inyo kasi, paano mamaya mag-isa lang ako? Wala akong kakampi, wala akong kasama. Paalala lang ha, nagawa mo nga dati, di ba? Nakalaban ka nga na mag-isa ka. Nakatayo ka, nakatindig ka na mag-isa ka. Nagawa mo yung mga bagay nang hindi ka humingi ng tulong. Ngayon pa ba? Aquarius? Ngayon pa ba sasabihin mo sa akin di mo kaya? Isa ka sa mga malakas na tao, kilala ko. Technically, isa sa mga matitigas ang ulo. Pero napapatunayan mo tama naman yung mga naging desisyon mo nun, diba? So, ngayon mo paganahin, ngayon mo gamitin pagiging matigas ang ulo mo in a positive way. Ipakita mo sa aming lahat na walang makakapigil sa'yo in achieving yung para sa'yo. Dude, ano na to, long overdue na. Ngayon ka pa ba mag-back out?
Kumbaga sa panganganak, 10 buwan na yung bata, ilabas mo na, friend. It's time for you to give it para sa sarili mo. Na-excite tuloy ako para sa'yo. Now, yung foundation mo kasi, we have here is number 21, clean it up. Okay lang yan. Kasi baka, may mga friends ako maiiwanan. Ang tanong, kung ang tao hindi sila masaya na magkakaroon ka ng improvement, anong tawag doon? Ayoko mawalay sa'yo kasi friends tayo. No, they're not your friends. Because true friends, masaya yan para sa'yo na nakikita na nag-grow ka. Magiging masaya para sa'yo na nakikita nilang nagkakaroon ka ng achievements. So, supportahan ka pa nila pag nakita nilang maganda yung nangyayari sa'yo. If those people, yung mga taong yan, ayaw nila na mag-grow ka, ayaw nila na umangat ka, dahil ayaw nilang mapawalay sa'yo, malayo sa'yo, isip ka, friend mo mga po talaga itong mga to? O andoon yung punto na friend-friendan mo lang sila? Technically, hindi mo kailangan magandang klaseng tao. Ikaw lang, dami mo kaya ma-achieve eh. Andun lang kasi, alam mo yun yung being an air element, matalino ka. Minsan nga lang talaga, na-overanalyze mo yung mga bagay-bagay. Pero technically, ang dami mo kayang ma-achieve pag mag-isa kay. Minsan, minsan naunahan ka lang ng pagiging yung, tamad mo, na masisisi kasi sa utak mo palang pagod ka na. Pero kapag na-master mo yun, ang dami mong pwedeng matapos, ang dami mong projects na pwedeng ma-create. Ang dami mong opportunities na pwede mong ma-close para sa sarili mo. Now, in the past, we have your number 29 with the card of greed. Alam mo, okay, gets ko naman din. Kasi in the past, ang dami sa inyo na parang, you made the wrong decisions, parang may mga tao kayong binitawan na dapat hindi binitawan, tapos you try to, parang iba sa inyo, naghahanap kayo ng paraan paano makipag-reconnect sa kanila. Normal yun. Kasi lahat naman ng tao, sino bang hindi nagkamali? Sino bang hindi nagkaroon ng wrong judgment? Wala naman, di ba? Lahat naman tayo. So, wag siya sabi ng card of greed. Wag mong hayaan naman na yung isang pagkakamali mong yun ang pumigil sa'yo to achieve yung kailangan mo ma-achieve. Gamitin mo siya, yung mga maling decision mo yun, gamitin mo yun bilang pamamaraan na, okay, may mga tututunan ako mula dito. Ito yung maling ginawa ko dati. So, hindi ko na uulitin. Ito yung mga sinabi ko, yung ginawa ko, mga hindi ko ginawa at hindi ko sinabi, kaya napunta sa ganitong sitwasyon. Gamitin mo siya as your source of direction, source of wisdom. Nagkamali ka, hindi na forever sentence na nagkamali ka, wala na. No. Nagkamali ka lang. Pwede ka matuto. Pwede mo gamitin yon para ma-improve yung sarili mo. Now, in the near future, ikaw, we have your number 50, no place like home. Dude, this is just me, I'm not sure kung para sa lahat to, pero may specific people to na meron kayo mga sobrang ka-close, na nakikita nyo na hinahatak na kayo pababa. Nakikita nyo na parang hindi sila, hindi sila magandang energy towards you. Napakiramdam mo because of them, bumabagsak ka. Double check mo kasi minsan akala natin nakangiti, ganyan, malatamis yung mga salita, pero ang totoo, ang gusto lang naman nila is something negative towards you. Kumbaga, naghahanap lang sila ng tao na parang kumbaga pag nalulunod, gagamitin nila, nasasampahan nila, para mas makahinga sila, ikaw nalulunod. So, medyo may mga akala nyo, close friend nyo, friendship nyo, friend nyo, medyo kayo yung lalayo sa kanila. Makikita na in the next few weeks, lalabas yung totoong colors nila. Make the right decision, sasabi ng card. Kung nakaka-relate ka sa readings natin, don't forget to subscribe, like, and share para may access ka sa future videos. But for now, tuloy natin reading mo. Okay. So, sa physical environment mo, we have your number 51, milk and honey. Yes, okay. So, let's overthink kung saan tayo kukuha ng funds. Let's overanalyze. Ayan. So, kapag nag-overthink tayo, para kang umupo sa rocking chair. May nagagawa ka, pero wala ka napupuntahan.
Hinga. Breathe. Inhale, exhale. Analyze. Ang overthinking, walang mangyayari yan dyan, my dear. Kumbaga, tingnan mo yung sa paligid mo. What can you use? What can you do? Minsan nga, hindi yung anong kaya mong gawin eh. Minsan kung sino yung kilala mo, ang magiging dahilan, ang magiging paraan para maayos yung sa financial issues ng iba sa inyo. So, andito na pinapala ng card na, minsan kasi masyado kang concerned. Oh, nagawa mo before, ginagawa mo ngayon, but there are times na kailangan mo din humingi ng tulong, and there will be people who will be more than willing to extend your help sa'yo. Now, sa emotional environment, we have here yung by the book. Alam mo, ito huwag ka matakot na manakit ng tao kung kinakailangan. In words. Meron akong post sa Facebook ko. Sabi ko doon, as your friend, mas pipiliin ko na masaktan kita ng katotohanan kaysa pasayahin kita dahil sa kasinungalingan. Think about it. Diba parang may mga friend tayo na, naalala ko tuloy, yung may mga friend na parang, bagay ba sa akin yung damit? Siyempre, naman, ay, okay naman siya. Ay, hindi. Yung friend ko kasi, masyado siya malusog. Tapos, nagsuot pa naman siya ng neon yellow na tube. Sabi niya, bagay ba sa akin? Paglingon kong ganyan. Friend, mukha kang caterpillar na busog. No, magpalit ka. Hindi, ayoko. Kasi ayoko malait siya ng ibang tao. Ako na yung naman lalait. Diba? Ako na lang. So, magpalit ka. Because I want to protect my friend. Same thing. If you're also a good friend, you will be honest. Sometimes, hurting them will be the best option. Para magising sa katotohanan. Kamusta na kayo friend kong caterpillar? Kumusta kaya siya? Naalala ko bigla. So, yung hopes and fears mo, we have here is Treasure Island. Alam mo, my dear, ang dami sa inyo nagpa-plan na mag-shift kayo ng pwedeng company or career. Make sure na palanuhin nyo mabuti ha. Huwag kayo mag-jump na, ay, bet ko na ayoko na, bye, resign immediate. No. Kalma lang, okay? So, we're still in Mercury retrograde. So, andoon na huwag tayong gagawa ng mga rush decision. Be sure na muna, andoon na, although may nakatang opportunity, pagplanuhan mo muna. Remember, pagka-resign mo at pagpasok mo, in between nung wala ka pang pera, wala kang sweldo, anong gagastusin mo? Paano ka, di ba? Yun yung kailangang pag-ipunan mo. Don't make rush decision. Pero, huwag ka mag-alala. In the future, we have here is Between Worlds. Makakalipat. Yung mga nagbabalak lumipat sa inyo ng work or mag-open ng business. So, more on the timeline neto, mga around to mid ng December until mga January, pwede nyo na siyang simulan. Most likely, iba nga, pinaka-late is March. So, go for it. Andun kasi na, by this moment, you will have enough funds, you will have enough resources para magawa nyo yung mga changes na kailangan nyo, na kinakailangan ng pera. So, the card is saying, i-push mo to, but after the mid of December. So, I hope nakatulong yung readings. Those are for guidance purposes. Use your free will wisely. At kung bago ka, subscribe, like, and share. So, maraming salamat. God bless. Namaste. Hare Krishna. Blessed be. And I hope magkita tayo soon. Wala pa dyan sa Baguio City. Have a great day. I'll see you again. Bye!